Nagpasaring ang ating pangalawang Pangulo kay Ngiwi. Hindi lang nagpasaring, pinagtawanan pa niya si Ngiwi Jr. Kasi gustong-gusto nga niyang makipagbati. Right? Alam niyo, namubudol talaga to eh. Sa next live nga natin, na-mention ko na yan, na may binabalak na pambubudol na gawin si Ngiwi kay VP. So, what if nga mga kababayan, si VP Sara ay tanggapin yung offer ni Ngiwi Jr. ng reconciliation? What if imbitahan ni Ngiwi si VP Sara sa Malacanang? VP Sara, mag-ingat ka, mga demonyo, itong mga gustong mambudol ulit sa'yo. Tingnan naman namin, hindi ka mauuto, di ba? Pero what if nga, mga ate at kuya, imbitahan ni Ngiwi si VP Sara sa Kamangyang, mag-usap sila, okay, magkaayos na para daw umunlad. Baka tanungin ni Ngiwi si VP Sara, ano ang gusto mo? Baka kaya kong ibigay. Ganun ang gusto mo ng posisyon? Gusto mo ng datong? Si Ngiwi, hindi to nag-iisip, no? Sa tingin ko, ang kagustuhan lang naman ni VP Sara ay, number 1, pauwiin si PRRD. Tama? Kaya bang ibigay ni Ngiwi yan? We'll see. Siguro hanggat hindi mo tututukan ng kanyon ang sentido nito, hindi niya pababalikin si Tatay Digong, di ba? Oh. So, baka yan ang unang hiling ni VP Sara. Pangalawa, isoli yung mga ninakaw. Pangatlo, bumaba ka sa pwesto. Right? Pang-apat, at sa tingin ko isa sa imposible, buhayin mo yung mga nagkandamatay under your regime. Lalo na yung mga nagkandamatay sa kalamidad. Saka ka pa mapatawad. Or makipag-reconcile si VP Sara sa'yo. Maybe ganun yung kondisyones, no? But VP Sara, halimbawa nga na tanggapin mo yung invitation man lang, mag-ingat ka kaagad. Baka mamaya yung sinasakyan mong kotse or van or whatever, papunta ng palasyo ng mga ahas, lagyan na nila ng tracking device. Tama? Baka nga mamaya pati pagkain mo, hindi lang lason ilagay. Baka lagyan din ng tracking device or whatever. Nandun sa pagkain mo, baka kasing liit ng butil ng kanin, pero may GPS pala, no? Or maybe sa sasakyan mo, VP Sara, sa, ano pa, baka mamaya sa suot mong relo or whatever, baka sa sapatos mo, malagyan na rin ng tracking device, tapos sundan ka, tapos pag nalaman yung location mo pag alis mo ng palasyo ng mga ahas, tambangan ka. Walang imposible sa mga demonyo, right, mga ate at kuya? Ano ang sabi ni Spokes Harry Roque nung nakaraan? Bago pa si VP Sara nagsabi na kapag may nangyari sa kanya ay may inutusan na siyang taong guguro-guro sa tatlo, si babaeng ahas, si Ngiwi, at saka si Tamba. Diba? Sinabi ni VP Sara last year. Bago pa niya sinabi yan, may plano na raw si Ngiwi at may inusap na raw si Ngiwi na tao na kung ano man ang mangyari sa kanya, kay Ngiwi daw ha, kung ano man ang mangyari kay Ngiwi, tigbakin daw si VP. Diba naging vlog natin yan? And then, huwag raw papayagan na umupo si VP pagkatapos niya. Halimbawa man, or kapag nawala siya sa pwesto. Alam kasi ni Ngiwi na matuwid na leader si VP Sara, baka magkaroon ng mga investigations about corruption, dumiretso kay Ngiwi yung lahat ng investigation, being the mastermind. Alam ni Ngiwi, mga kababayan, at siguradong alam dito ng babaeng ahas, na kapag may bumalik na Duterte sa power or sa pamumuno, delikado sila. Dahil guilty naman sila ng ng anomaly, di ba? Guilty sila of corruption. Guilty sila of abuse. Baka ma-discover pa yung iba pa nilang kalokohan at krimen, hindi lang yung pagnanakaw, maybe pagpapagurgur, no? Or maybe yung polvoron. So alam ni Ngiwi na kapag may Duterte umupo, tagilid siya pagkatapos. Kaya hindi yan papayagan. Okay? So, itong invitation for reconciliation, baka bait to Baka pain to kay VP Sara.
And sa susunod nating live baka yun ang i-next nating i-blind item. Anyway, na blind item ko na yan. May hinihingi silang kondisyon kay VP Sara. Alright? Para makalaya si Tatay Digong. Papayagan nilang lumaya si Tatay Digong. Nabanggit ko na yan. Pero kailangan sumunod si VP Sara sa kagustuhan nila. May kondisyon. Willing naman silang pakawalan. Ang tanong, hawak ba ni Ngiwi at ng babaeng ahas ang leeg ng mga taga-ICC? What if, okay, nagsabi nga, pakawalan nyo na, okay na yan, si Sara, binigay niya yung gusto namin. O, pakawalan nyo na, matanda. Baka biglang maaning-aning yung ICC. Ay, no, this is our trophy, no. Yung nagkandaleche-leche sila. Anyway, ano yung pinagtawanan ni VP Sara? Yung reconciliation nga. O, let's listen muna mga atit kuya. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat. Kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, wala. Orato. Okay. Nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So, lalabas namin yan sa Monday. Meron na akong mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No? Kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Okay. So, nagpasaring si VP, right? Na mahirap ang magiging Pasko at malungkot dahil sa mga nangyayaring katiwalian sa Pilipinas. Kaya nga si Jose Marichan, hindi na natatawa ang mga Pilipino sa meme ni Jose Marichan Paano ang focus ng tao ay sa nangyaring nabuking na bilyon-bilyong mali-maletang ninakaw at ng mga ghost projects na na-discover na either ghost projects or marupok na mga flood control projects dahil nung bumagyo ng malakas at bumaha, maraming nalunod na mga Pilipino at nasira ang mga kabahayan. So yung iba baka hindi pa nakaka-recover dahil nga although mukhang wala na, may bagyong dumaan, right? Sa Eastern Visayas yata tumama. Shoutout sa mga nanonood sa Kabisayaan and I hope wala na sa Pilipinas yung bagyo But yun nga, despite na okay naman ang December, hindi naman may mga bagyo pero hindi ganoon karami, pero yung mga I think months of November and October and even August yun yung mga bagyuhing months. Ang tanong, naka-recover na yung mga binahang Pilipino. Ano ang tulong na naibigay ni Ngiwi for rehabilitation ng mga bahay, ng mga binahang yan? Also, mahirap ang buhay. Kaya nga sinasabi nila, 500. Kasya na yung 500. Minamind condition na nila na yung inyong kinikita at ang inyong ipon, sapat na. Makontento kayo. Right? Imbis na kasi
deserve ng mga Pilipino na mas malaki ang maging savings, right? Lalo pat masipag namang magtrabaho ang mga Pilipino, dapat mura ang bilihin, mura ang gastusin. Okay, hindi man ganun kalaki ang sweldo, malaki ang maiipon mo. At kung ano ang ipon mo, kayang bumili ng marami dahil mura nga ang gastusin. So, mahal ang lahat, hindi naman tumataas ang sweldo, ang hirap din mag-apply ng trabaho sa Pilipinas, mag-a-abroad na lang, iiwanan mo pamilya nyo dahil nga maliit ang sweldo sa Pilipinas, mapapariwara pa ang mga anak nyo at pamangkin at kamag-anak at baka matuto pang magbisyo. So, inutil ang gobyernong ito. Okay? O hindi lang tao at pasaring ang dapat kay Niwe, ano pa kaya ang pwedeng gawin dyan? Ano? Kailan kaya matatauhan? Tapos nambubudol pa, gusto ng reconciliation, gustong ibalik ang UNITEAM para makapag-move forward. Sa tingin nyo, tanga si VP Sara para pumayag for reconciliation? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.